Magandang araw mga boss. Ngayon pong araw mga boss ay mayroon po akong i-share sa inyo mga boss. So ipapakita ko po sa inyo mga boss kung paano po gumawa ng isang native bahay kubo mga boss. Native po mga boss. Ibig sabihin po walang halong kahoy, walang halong simento, walang halong yero. Lahat po ay purong kawayan po ang gamit natin na materialis mga boss. Nipa at saka nipa. Ito nga po pala yung paggawaan namin ng bahay kubo mga boss. So dito po kami gumagawa ng mga bahay kubo. So yun, ang i-share ko lang po sa inyo ay isang bahay kubo na may kwarto po at saka balkonahe. So yun po mga boss, pwede nyo pong gawin ito sa inyong mga bahay. Kung mayroon kayong mga kawayan sa inyong lugar, pwede po kayong gumawa mga boss. So DIY po ito, sundan nyo lang po yung mga gagawin namin, pwede na po kayong gumawa mga boss. So ipapakita ko po sa inyo mga boss, ito na po mga boss. O nga po pala mga boss, nasa Misamis Occidental po kami mga boss sa Mindanao po. Ito po yung area namin sa Usamis City po mismo mga boss. So ito po yung mga bahay kubo natin, so order po yan mga boss. Nagdi-deliver po kami sa Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Misamis Occidental at saka sa piling lugar sa Lanao del Norte po mga boss. So ito na po yung ipapakita, i-share ko sa inyo mga boss. So ito po yung framing ng bahay kubo natin na may kwarto at saka balkonahe. Medyo maliit siya tingnan pero lalaki pa po yan mga boss kasi yung terrace natin hanggang dito pa po yung ano niyan, yung built-in na upuan. At saka doon sa kabila hanggang doon pa po yan. At saka yung kwarto naman hanggang doon pa rin po yun sa gilid, yung itong may kawayan na ito mga boss, at saka itong sa kabila yun yung isa na yun. So maliit lang siya tingnan sa ngayon pero panoorin nyo lang po hanggang dulo itong video ko mga boss at makikita nyo ang resulta nito mga boss. Ang ganda nitong bahay kubo na native mga boss. So yan po mga boss, hindi po kami gumagamit ng kahoy sa ilalim o mga kuko lumber. Lahat po yan ay tinatawag, yun yung tinatawag namin na guod. So guod yan sa Bisaya mga boss, yan yung mga makakapal na kawayan. So yan po yung ginamit natin na pang surilas. So, walang halong kahoy po talaga ito mga boss, at saka nilalagyan natin yan ng banding. Tinatawag namin ng banding na ratan. So yan tinataker namin yan. Pagkatapos nilalagyan ng pandikit, tinataker. So talagang solid na solid yan mga boss. Yung lahat naman ng dugtungan nito mga boss ay talagang binubutasan namin yung isa mga boss, tsaka pinapasok yung isa. So katulad dito mga boss, may butas po yan. Yung poste na yan, yung poste ito, saka yung sa kabila. So talagang binutasan natin yan para itong isang kawayan na to ay talagang ipapasok natin. Gumagawa tayo ng parang dila-dila na ipapasok natin dyan sa may butas. At saka yung mga surilas naman mga boss yan, talagang pinagbubutasan natin yan. So talagang nakafix yan dyan. So talagang solid na solid mga boss. Hindi yung basta na lang ginagano natin yung kawayan, hindi. Binubutasan natin yan, saka pinapasok yung sa kabila. Kaya talagang solid na solid ang resulta mga boss. So lahat yan talagang binubutasan natin yan. So makikita nyo naman mga boss, ipasok natin yan. At saka itong mga pinagpakuan na ito ay mawawala yan sapagkat lalagyan natin yan ng banding. So yung rata na yun, so yung ginagawa ng isa yung kasamahan ko na si Dudong. So yan katulad dito mga boss, makikita nyo. So wala ka nang makitang pinagpakuan kasi natabunan na siya nung rata natin. So wala na rin yung awang-awang na makikita. Kaya talagang malinis ng pagkagawa mga boss. So ganyan po kami gumawa ng isang bahay kubo mga boss. Tungkol naman po sa sukat mga boss, ay bahala na po kayo kung gaano kalaki ang inyong gagawin. So ito pong sa amin ay sinukat na po namin ito sa laki ng elf mga boss para makarga siya kapag i-deliver namin. Kaya yung kwarto ay palabas, doon mayroon siyang extension sa bandang taas at saka yung terrace, tapos yung poste na sa ilalim, kasi yung poste na yan mula dyan hanggang dito, sinukat na namin yan sa lapad ng elf. So talagang mapapatong yan siya. Kaya mayroon siyang extension pa taas yung kwarto at saka yung terrace. So itong sa amin 9 by 14 feet lang ito mga boss. So kayo, bahala na kayo kung halimbawa sa mismong area nyo gagawin, pwede kayong magpalaki, pwede nyo gawing pataas. Basta ang importante mga boss ay yung bubutasan natin yung isa, ipapasok natin yung isa, gagawa tayo ng dila-dila. So yun yung pinaka-importante, yun yung nagdadala ng solid mga boss. So ito na yung resulta mga boss, natapos na natin yung framing niya, yung buong framing niya, pati yung design, yung trusses, so natapos na natin mga boss. So yan yung sinasabi ko sa inyo na extension sa bawat gilid. So pinalaki natin kasi yung sukat kasi dyan sa may poste niya, yan yung sinukat natin sa doon sa elf. So makarga siya pag deliver natin mga boss. Kung i-deliver natin, kargang-karga siya. So yan yung nangyayari. So ito na yung niya, terrace niya mga boss. Natapos na nating lagyan ng sahig. So yan yung kanyang upuan, paikot. Tapos yung sahig niya, meron na ding sahig. Yan yung ginagawa ngayon, yung mga pintuan na. So yan yung trusses niya sa taas mga boss. Bubong na lang ang kulang, yung nipa ang gagawin natin.
So yung isang pintuan naman dyan, dyan yung pinaka-entrance niya, yung papasok papuntang terrace. So yan naman yung pintuan papuntang kwarto. So kwarto yung doon banda. So ginagawa na rin yung pintuan sa terrace niya mga boss. So medyo customized to kasi lalagyan to ng kuryente. Pinapaabangan nung nag-order nito mga boss. So ito yung resulta niya. So yun yung buong kwarto. So ito yung buong terrace niya. Yung kwarto niyan boss 7 by 9 feet kasi yung isang queen size foam. Saka ito namang terrace niya is 7 by 9 feet din, mga 8 hanggang 10 katao yung pwede makakaupo dyan. So iikot tayo mga boss ha. Dito naman sa bandang likod ng kwarto niya, pinalagyan nung may-ari ng pintuan. Preparasyon para doon sa kanyang gagawing CR. So yan yung pintuan. So ginagawa din mga boss. So may pintuan sa bandang likod para dito na sa CR. So yan yung bubong nung bandang likod mga boss. So makikita nyo malaki yung kanyang bulada. So kapag umulan, hindi yun tatalsik dyan sa may dingding kasi tingnan nyo naman yung bulada oh. So may design pa yan, parang attic siya. So, yan yung design niya mga boss. So iikot pa tayo mga boss para makikita nyo lahat. Pasensya natin, hindi ko na isa-isa talaga yung pagbuo talaga kasi masyadong mahaba na yung video natin mga boss. So yun lang ang pinaka-importante sa pagdugtong ng kawayan. Kailangan talaga ng butasan yung kabila, sa gumawa ng dila-dila sa kabila para sigurado yung solid niya mga boss. So, ito naman yung sinasabi kong ratan oh. So napakasulit talaga niyan. Nilalagyan talaga namin yan ng mga banding, tinatawag naming banding yan mga boss. So lahat ng mga dugtungan yan mayroong ratan yan. So ito naman, halimbawa ito may awang pa, may makikita yung pinagpakuan. So kapag ka nalagyan na natin yan ng ratan, mawawala yung butas na yan mga boss at saka itong mga pinagpakuan na ito. So malinis na yan tingnan. Sa pa pala mga boss, halimbawa yung kawayan kasi hindi na lahat natin hintayin pa natin na mamatay yung kawayan. Kapag meron kaming mailagay na halimbawa ito, medyo may medyo buhi pa sa Bisaya, tinatawag na buhi. So yan, green pa siya. Binubutin namin yan. So pinapasiso namin bago namin lagyan ng ratan para siguradong hindi na siya mag-reduce. So hindi na siya liliit mga boss. So pinapaliit namin, pinapasiso namin gamit yung butin bago namin yan tatalian. So yan makikita niyo mga boss binubutin namin yan. So sinisigurado talaga namin yung quality ng bahay kubo namin mga boss. Tsaka pagkatapos nito, ipapakita ko rin sa inyo na i-sprayhan namin to ng gamot mga boss. So wag nyo lang i-skip yung buong video, panoorin nyo lang hanggang dulo para makita nyo talaga yung mga iba pa namin gagawin mga boss. Hanggang sa matapos talaga to. Ayan, tayo nga to ay. Tao sa atras.